Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Joy Maligaya mula sa Balayan, Batangas Lutheran Church. Samahan niyo po ako sa umaga ito para sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mapagpala at dakila, narito po kami sa umagang ito upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. Maraming salamat Panginoon sa buhay at kalakasan, ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Samahan po kami sa umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Nawa po ang lahat ng aming maririnig at matututunan ngayong umagang ito tumatak sa aming mga puso at isipan. Ito po ang aking samo at dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong umaga pong ito ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula po sa Numbers chapter 12 verse 5 na may paminamagatan pong God's dramatic appearance to Miriam and Aaron. Sabi po sa verse 4, walang ano-ano sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ni Yahweh. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Verse 5, si Yahweh bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Sina Moises, Aaron at Miriam ay nakita-kita. Sila ay magkakapatid at binanggit na magkakasama sa ilang mga talata sa Biblia kabilang ang aklat ng Exodo. Si Aaron, ang nakatatandang kapatid ni Moises, ay naglingkod bilang isang mataas na saserdote ng Israel, habang si Miriam naman ay isang propetisa na may mahalagang papel sa pagpapalaya ng mga Israelita mula sa Ehipto. Nagtulungan silang tatlo sa pamumuno sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang. Sina Miriam at Aaron ay nagsasalita laban kay Moises ng patilikuran dahil sa kanyang pagkaasawa sa isang kusita. Si Moises ay nagpakasal sa isang babaeng kusita. Sinabi niya, sa pamamagitang lang ba ni Moises ang sasalita ang Diyos? Hindi ba siya nagsasalita din sa pamamagitan natin? At narinig ng Diyos ang kanilang usapan kung kaya't sila ay tinawag ni Yahweh. May narinig silang tinig. Tinatawag ng Diyos ang tatlo na lumapit sa tabernakulo ng pagpupulong. Marahil ay naisip ni na Miriam at Aaron na gagamitin ng Diyos ang sitwasyong ito para ituwid si Moises na sinasabi nilang mapagmataas at diktador. At silang tatlo ay lumapit sa toldang tipanan. Bumaba ang Panginoon sa haligi ng ulap at tumayo sa pintuan ng tabernakulo kung saan sila ay nakatayo sa labas at hindi pinapasok sa tabernakulo dahil ito ay tanda ng walang kasiyahan ang Diyos sa kanila. Nagreklamo si Miriam at Aaron tungkol kay Moises at tumugon si Yahweh sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa papel ni Moises bilang isang natatanging propeta. Walang binanggit na si Moises ay kanilang kapatid at ang pagkikitang yun ay hindi sinasabing bilang isang pagtatalo sa pagitan ng magkakapatid kundi ang pagpapaliwanag ng katayuan ni Moises bilang siya lamang ang lubos sa pinagkikatiwalaan ni Yahweh. Si Moises ay nanatiling walang imig at nasa may kalayuan lamang habang kinakausap ng Panginoon ang dalawa. Ang kapakumbabaan ni Moises ay bunga ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon, kung kaya't siya'y walang anumang bahid na pagiging makasarili at masamang ambisyon. Sa tuwing siya ay nahamon katulad nito, ay umaasa na lang sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang tulong at pagtatanggol. Nang humingi ng tawad si Aaron, tinawag lamang niya si Moises na kapatid na mababasa natin sa verse 11. At hindi kailanman binanggit na dapat maawa si Moises sa natamaan na si Miriam dahil kapatid niya ito. Ano po ang nakita nating kamalian dito? Ang selos ay isang mapag-imbot na ugali na hindi nasisiyahan sa tagumpay ng iba. Nagdudulot ito ng pagkakabahabahagi at pagtatalo. Ang pagluta sa salungatan sa kwentong ito ay walang nangyari dahil mismong ang Diyos ay hindi nalugod sa dalawa. Umalis ang Panginoon ng may galit. Napakaraming mas mahusay na paraan upang harapin ang salungatan na ito. Ngunit nagbibigay ito ng mahalagang aral para sa atin ngayon na ang mainggit sa kapwa natin ay may kaparusahan. Ang pag-iimbot ay kasalanan ng puso na humahantong sa mas mabibigat na kasalanan kapag hindi napipigilan. Huwag pag-imbutan ang otoridad ibinigay sa mga itinalagang pinuno ng Diyos. Awit 105 verse 15. Ang mga tao mapag-imbot kailanman ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. 1 Corinthians 6:10. Dahil ang Diyos ay nagtatag ng isang bagong tipan, natural lamang na ang lumang pinuno na saserdote ipapalitan ng isang bagong pinuno. Itinatag ng Diyos ang lumang tipan sa pamamagitan ng kanyang banal na propetang si Moises.
at itinatag niya ang kanyang bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kung paanong itinatag ng Diyos ang matanda at mataas na sacerdote na si Aaron sa pamamagitan ng kanyang propetang si Moises, gayon din naman kanyang itinatag ang kanyang bagong kainatawan si Pedro sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya tayo malaya na kalalapit sa trono ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang naging daan para tayo makalapit sa Ama. Gawa 7:37 mula sa inyo, ang Diyos ay pipili ng isang propeta upang gawing propetang tulad ko. Si Jesus, isang propetang tulad ni Moises, ay maamo at mababang loob at nagtiwala sa Diyos sa panahon ng pag-uusig. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa iyong presensya sa amin sa araw na ito. Patuloy kaming dumadalangin na makapamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. Alisin sa aming mga puso, mga pag-iimbot at mga maling palagay sa aming mga sarili. Dinadalangin po namin sa inyo ang aming mga tagapanguna na sila po iyong iingatan at pagpapalain sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Pagpalain po ninyo ang iglesyang ito na magamit para sa pagpapalago at pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawa natin dito. Muli po nyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito, programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Palain po tayong lahat ng ating Panginoon.